Maraming salamat sa muling panonood mga kailog. At maraming salamat din sa lahat ng mga nag-aabang sa panibago nating video. At ito nga po yung part 2 ng ating paningilaw ng sugpo at alimango. At kung meron man pong hindi pa nakapanood ng part 1 pwede nyo po ulit ito panoorin para hindi naman kayo mabitin sa ating panibagong adventure. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento meron kami nahuli na dalawang magkatabi. At ika nga ni Tatay Gerardo Payawan sana all daw merong katabi. At kung makikita nyo nga magkakasunod na ang aming nahuhuli at hindi na kami magkaintindihan kung alin yung uunahin. At kung mapapansin nyo rin halos kumalahati na yung ating lalagyan. At yung alimangon na huli namin kanina gusto nang makalpas o makawala dun sa lalagyan. Buti napansin niya ng ating cameraman at ng ating kasama na si Sapsap. At kahit si Kailog nga na matagal nang ginagawa itong mga ganitong pangingilaw ay tuwang-tuwa pa rin sa nangyayari. Dahil bihira talaga ang ganitong pangyayari, napakaraming hipon na nagpapakita. At masasabi ko rin na isa ito sa pinaka-unforgettable moment na mangyayari sa buong buhay ko. English yon. At kung napansin nyo nga, meron na namang isang nagpakita na malaking alimango. At madali ko lang ito nahuli. Kasi nga malinis yung ilalim at kukunti yung mga kahoy na sumasagabal sa ating panghuhuli ng mga alimango at saka hipon. At isa yan sa mga may encounter nyo kung sakaling manghuhuli kayo ng mga ganitong uri ng seafoods. Meron kasi sila mga kahoy sa ilalim at mga dumi na maaaring sagabal sa ating panghuhuli. At sa mga ganung sitwasyon mga kailog, doon pumapasok yung ating kasanayan at experience. Kaya madali lang natin ito nahuhuli kahit sa anong posisyon at sitwasyon sa ilalim. Kailangan kasi alamin yung direksyon kung saan tatakbo yung hipon at saka yung alimango. At sa parteng ito dalawa na naman yung ating nahuli. Dalawa na naman silang magkatabi. Kaya mapapasana all ka na lang talaga na meron kang katabi. Maya maya pa meron kami nakita na dalawang gagamba. Dahil lumipat kami ng pesto mula dun sa nauna. At may nagpakita na naman na isang malaking sugpo. At isa ito sa pinakamalaki doon sa mga nahuli natin. Sinukat pa nga yan ni Kailog sa kanyang braso kung gaano kalaki. At tuwang-tuwa nga si Kailog dyan at parang gusto na niya kainin yung hipon. Kahit hindi pa ito naluluto. Sobrang takaw kasi ng taong niya sa seafood. At wag na kayong magtaka kung sa mga susunod na araw hindi na siya makita at maging kwento na lamang. At meron tayong isang nakitang hipon na nakalubog sa buhangin. Tapos bigla itong tumakbo nung nasinaga ng flashlight. Muntik na siyang makatakas. Buti na lang meron tayong sapat na kakayahan para i-handle yung mga ganyang sitwasyon. English na naman yon. At alam ko na napapasin nyo kung bakit may dahon dyan sa ibabaw ng ating lalagyan. Para kung sakali kasi magtalunan yung ating hipon maharangan ito ng dahon at hindi ito makalabas dun sa timba. Pag nilagay mo kasi sa timba ang hipon ito ay magtatalunan dahil gusto niya ulit makawala. At kung sakaling makalabas ito malamang hindi na natin ito makita dahil sa sobrang bilis nito. At dyan nga meron na naman nagpakita sa atin na isang alimango. At naubusan na nga tayo ng pantali kaya ilalagay na lang natin ito nang hindi tinatalian. At maya maya nga umuwi na kami sa bahay mga kailog para i-prepare naman yung ating mga nahuli. At sobrang tuwang-tuwa nga kami dyan dahil halos isang oras at kalahati lamang ganyang kadami yung ating nahuli. At dito nga i-prepare na natin yung ating alimango at hipon. Yung ating alimango itatalian natin para hindi sila magsipitan sa lalagyan at malaglag yung kanilang mga sipit. Kasi pag bininta natin ito na walang sipit baka mawala ng gana yung bumili. At yung mga sugpo naman ilalagay natin sa cooler na may yelo para hindi agad ito masira. At habang nililinis nga namin ito, tuwang-tuwa pa rin kami at nagkikwentuhan dahil sa sobrang lalaki ng aming mga nahuli. At kung mapapansin nyo, inulit ko yung pagkamada dun sa hipon dahil muntika na itong hindi magkasya. Maliit lang kasi yung cooler natin mga kailog. At habang inaayos natin yung ating mga huli mga kailog, tayo muna ibabati para sa ating mga solid na viewers. At gusto ko na rin samantalahin ng pagkakataon mga kailog para pasalamatan ng lahat ng tao na nakasuporta sa mga video na ito. Maraming salamat po. Yan ang aking palaging sabi. Shout out kay paring Jerome Magsino at sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa iyong panonood palagi. Kay Kuya Daryl Arsadon, maraming salamat din sa panonood. Kay Kuya Adrian Ebora at sa kanyang pamilya, maraming salamat din sa palaging panonood. At yung mga gusto mong pa-shoutout para sa susunod na video, mag-ilagay nyo lang sa comment section. At sa lahat ng viewers na natin nasa ibang bansa ngayon, mabuhay kayo at mag-ingat kayo palagi. At sana nagustuhan nyo itong ating panibagong video. Huwag nyo kalimutan mag-iwan ng isang komento at isang share. Maraming salamat sa inyo mga kailog. Have a good night and God bless you all.